Ito na naman mga kapatid. Sana malinaw. Malinaw ang dating sa inyong pandinig nitong ating mga babanggitin ngayon. Dahil hindi na tayo gumagamit ng mic. Dahil yung mic kasi, inilalagay ko dito noon, ay malinaw. Malinaw din ninyong naririnig at malakas. Ang problema nga lang doon na hindi natin hawak kung anong minuto tayo matatapos. Ay 40 minutes lang pala yun. At pag lumampas nga ng 40 minutes, wala na. Iba na yung tunog. Parang sinasakal na ginaganon na yung liig nung nagsasalita. Kaya hindi na tayo gagamit ng ganun sa mga content na lang siguro na maikli. Pero pag dito sa bahay dalanginan, baka siguro gagamitin tayo ng ganun pero hindi yung ganung klase, mga kapatid. Yung pang 6 hours sana. Para sure, kahit pang 1 hour lang ang ating paggagamitan, at least may allowance pa na 5 hours. Diba? 4 hours, ganun. Masama pag walang allowance masasagad yung yung serbisyo. Mabibitin ka pag walang allowance. Nakakasira ng diskarte sa buhay kapag wala ka ng allowance. Diba? Ramdam natin yan. Kaya anumang bagay na ating gagamitin, kailangan magbigay tayo ng allowance. Diba? Maghahanda tayo ng allowance. Kagaya din ng yan. Yung pag-aaral, kapag walang allowance yung nag-aaral, hindi maisasaisip yung mga turo ng ating mga tagapagturo. Ganon din yung mga gamit natin, mga kapatid. Kailangan alamin natin yung paggagamitan, kung gaano katagal, kung may resistensya ba yung ating gamit sa ating gagawin. Yun ang dapat natin alamin. Kagaya din ng ating sarili, mga kapatid. Huwag tayong kilos nang hindi naman bagay yung ating sarili sa ating kinikilos. Huwag tayong salita ng salita kung hindi naman tayo itinayo ng ating Ama na dapat magsalita. Yung mga nanood sa live kagabi, o kung may nanonood ngayon, saan man makarating itong video natin ito, mga kapatid, alalahanin nyo yung mapanood kagabi sa ating live. Kagabi alas 9 ng gabi, kagabi, at pizza 21. Biyernes ng gabi yun, mga kapatid. At ngayon ay Sabado na tayo ng umaga at alas 10:08 na tayo, mga kapatid. Medyo late tayo dahil alas 9 sana tayo magsisimula. Pero kanina pa kami dito, alas 9, mga kapatid. Meron lang kaming may private message kasi kami na tinalakay patungkol sa patungkol sa mga gawain o ginagawa, mga kapatid, na hindi na kailangang maiparating sa inyo yung mga bagay na yun, mga kapatid. At kung kayo kamiyembro na rin, ay yung mga private message, maririnig nyo rin yun, mga kapatid. Ibig sabihin, pang group message lang yun, mensahe sa magkakapatid o magkakasangga, ganun, mga kapatid. Yung private message. Ano ba ibig sabihin ng private? Sa Tagalog, anong private? Pangsarili. Pangsarili, ganun nga daw, pangsarili. Pang personal, ganun ba yun? Pang personal na gawain o bagay. May gusto na akong itanong sa inyo, mga kapatid. Napakasimple. At dahil nga kanina, ito tinatanong ko, may ilang nakakarinig kanina, 3 lang ata, kumakain kami.
hindi rin alam eh, pangiti-ngiti lang yung tinatanong ko. Yung ano mga kapatid, simpleng tanong lang ko, ito gusto ko lang ano. Meron tayong kaunting pag-iisipan. Kung ang kanin, kung ang bigas ay rice sa English, ano naman yung kanin? Diba, simpleng tanong lang yung mga kapatid. Na lang kayo, mag-comment na lang kayo kung ano sa English ang kanin. Diba? Yun ay ko lang eh. Sumagi lang rinig lang sa akin ng ating ama. Kung sino yung nakakaalam nung English ng kanin. Dahil yung bigas, rice, di ba malinaw? Ano yun yung kanin? Ano sa English ang kanin? Dahil sa Tagalog, bigas, rice. Pero pagluto na, kanin. O ano ngayon yung rice, pag linuto mo, ano na sa English? Yung lutong kanin. Yung lutong bigas. Ano ang tawag doon? Hindi ko hindi tinanong Parang ano lang, parang napa-smile lang ako. Sinabi lang natin namin. Itanong mo nga sa kanila kung alam nila yung English sa kanin. Dahil yung bigas alam nila rice. Diba, rice. Yung kanin daw. Comment na lang kayo mga kapatid kung alam nila. Dito sa atin, wala din natin nakakaalam dito sa atin di ba? Ang alam natin yung rice, bigas at kanin, isa sa Tagalog, yung bigas, iba. Yung kanin, iba. Yung kanin, luto na. Yung rice, hilaw pa. Di ba? Tama ba tayo, mga kapatid? Yun, mayroon palang kwan siguro. Saka na lang natin totally nasasabihin na kwan. Yung pakaramdam ko lang, mayroon palang Tagalog na hindi kayang Englishin. Sa ngayon ko lang, dahil wala pa nakaka-answer pag may naka-answer niyan, siguro meron din siguro. Ano ibig sabihin dun sa, kung ano sa English yung lutong bigas? Cook rice, ganun ba? Cook rice, iba, bigas pa rin yun sa Tagalog, pag kanin na, ibig sabihin, hindi na yung bigas Cook rice, o di rice pa rin. Bigas pa rin yun Bigas. Pwede ba yung sa atin sa Tagalog, lutong bigas? Iba na kanin na pagluto. Hindi yung tuna, yung talagang tunay na kahulugan. Eat rice, hindi para kang may piptik nun, kakain ka ng bigas. Di ba? Eat rice. Ubusan tayo ng oras dyan. Comment na lang kayo mga kapatid kung ano yung kasagutan yan. Kung ang bigas sa English ay rice, ano naman yung kanin sa English? Ayan mga kapatid, tanong yan mga kapatid sa inyong lahat. Dahil hindi ko alam kaya ako tatanong. Diba? Hindi ko mo itinanong ko ito alam ko. Kaya nga ako tatanong dahil hindi ko alam Diba mga kapatid? Kayo mga kapatid, pag alam nyo na ba, tatanong pa ba kayo? Maliban na lang, kung bugtong, yung sasabihin mo, iba yung, hindi ito bugtong mga kapatid. Dahil pag bugtong, alam nung nagtatanong, ang sagot, ay hindi ito bugtong mga kapatid. Direct nga, kwan lang ito, tanong, dahil hindi ko alam. Ay lalo sa akin, hindi ako marunong mag-English. Ito, patungkol na dun sa mga kapatid, ay tika muna. Nakalimutan tayo. Sa inyo yung mga nakikinig, saan man kayo naroroon mga kapatid. Ano man ang katayuan ninyo sa buhay, basta kayo nakikinig sa programang ito ng ating Panginoong si Isaw Ama, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumain nyo ang lahat. Sinawa at sinawa. Kailangan yun mga kapatid, yung mga ganung, ang tawag dun basbas, bago tayo lumaot sa usapin na patungkol sa mga utos ng ating Ama. Ganon din yung ating Panginoon, yung ginagawa niya. Bago siya magsalita, dun sa harap ng mga tao, ang binabanggit niya,
ang kapayapaan ng ating Ama ay sumainyo nawang lahat. Ngayon, sa atin dito, dahil ito'y pagbubuhos ng Espiritu, itong ating ginagawa, yung biyaya, awa at kapayapaan nandyan na. Ang ating Panginoon ang binabanggit lang, ang kapayapaan mula sa ating Ama sumainyo nawang lahat. Ibig sabihin nun, matahimik ang lahat. Kaya nga, di ba? Ang lahat makinig. Ang binabanggit niya kapayapaan ay sa inyo nawang lahat. Ibig sabihin, makinig lang. Pero dito sa atin, pag ikaw ay nakinig dito at sumunod ka sa mga utos ng ating Ama, biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa inyo, mga kapatid. Tatlo. Kaawaan tayo, bibiyayaan pa, magkakaroon pa tayo ng kapayapaan. Yun yung pinagkaiba, mga kapatid. Dahil ito ay naalalaya ng ating Panginoong si Isaw Ama. Binubuhos dito ang biyaya at ang espiritu ng Panginoong si Isaw Ama. Yan, mga kapatid. Ngayon, tungkol sa nabanggit gabi, yung sisipag dyan sa social media, na mga sabi nila, ay bawal turo. Yung babae, nabanggit nga sa Biblia na tumahimik lang ang babae. Tumahimik sa iglesia. Binibigyan ng karapatan na magturo ang mga babae sa mga lalaki. Yun, yung isang malinaw. Hindi pwedeng magkaroon ng kapamahalaan ang babae na turuan ang mga lalaki. Dahil ang lalaki, kung ating babalikan, yung pagkalikha ng ating Ama sa mga nakikita at hindi nakikita, ang lalaki ang unang nilikha at yung babae ay galing lang sa tadyang ng lalaki. Mga kapatid. Kaya ang babae, kailangan siya ipa-under lagi sa lalaki. Ngayon, mga kapatid, nabanggit natin kagabi na pwedeng magturo ng babae na sa kanila yung espiritu. Ayun. Tandaan niyo yun, kapatid. Paghuhusan ka na ng Espiritu Santo, pwede ka nang magturo. Ibig sabihin, nasa iyo yung utos, dala-dala mo isang utos, at yung mga batas ng ating Ama. Nasa iyo, alam mong lahat, mga kapatid. Yun yung malinaw na naibuhos na sa iyo yung Espiritu Santo. Inuulit lang natin yung nabanggit kagabi. Sinasariwa natin, mga kapatid. Dahil ganun tayo, ang gusto natin, malinaw ang lahat. Walang kasinungalingan, walang pangdadaya, walang itinatawag. Dahil ngayon, ang gusto ng ating Ama, ilabas ang mabuti at ang masama. Yun yung ginagawa niya ngayon. At ang tao na nakakakita ng mabuti at sumunod sa mabuti, yun yung mga tao ng Diyos, mga kapatid. At yung mga tao na nakakita sa masama, yun yung tao ng Diablo. O ngayon, ang iba mabuti, hindi ang utos natin. Wala nang hindi karoon. Kahit pa ang leader ng buong mundo. Ang dala natin at ginagamit natin ay yung tumikha ng buong mundo. Kahit ikaw ay supreme leader ng buong mundo, ang salita naman ng ating Ama na lumikha ng buong mundo ay wala sa'yo, hindi ka pa rin pwede mga tuwiran sa harap ng ating Ama. Yuyuko ka pa rin sa Kanya, mga kapatid. At ito yung mga palatandaan ng mga nagdadala ng utos ng ating Ama. Yun yung mga sinugo, yun yung mga propeta, mga kapatid. Dahil ito, nakasulat na ating mababasa dun sa Amos. O, hanapin natin yung Amos, mga kapatid.
Hanapin muna natin bago natin banggitin yung ano, yung kapitulo. Amos. Dito madaling hanapin ng ano eh. Dito sa Bible na ito, no, may mga kanal-kanal dito sa ano niya. Dito. Ito madaling hanapin ng kapitulo. Ayun, no, nakuha na agad natin. Amos. Kapitulo 3 at 7. Hindi ko ulit. Mga kapatid, kung ikaw ay nakikinig dito at inaakala mo na ikaw ay maraming alam sa banal na kasulatan at inaakala mo na ikaw ay propeta, suriin mo ang iyong sarili, ito yung mga propeta. Huwag kang mangangahas kung hindi ka sinugo, mga kapatid. Kung hindi ka propeta, hindi ka magturo. Inuulit ko, kagaya nung nabanggit ko kagabi, mapapahiya ka lang. Ipahiya ka lang ng kautusan mo. Kapag magtuturo ka at hindi ka sinugo, yung kautusan mapapahiya sa'yo. Pag may nagtanong sa'yo kung ano yung utos ng Diyos, pinakadakila sa lahat ng utos, tapos hindi mo mabanggit. Pag may nagtanong sa'yo, nasaan nga ba yung salita ng ating Panginoon na may pangalan, hindi sabi. Kalina ka sabi. Tapos magtatanong nila sa inyo, kung alam mo yung salita nyo, ang pangalan ng Panginoon ay bago, ay nasaan? O, di ba? Hindi mo sagot. Diba? Doble ang kahihiyan tatanggapin. Kaya huwag mga hasdang pag hindi mo talaga alam ang buong kautusan at lalabas lang ng mga kapatid na ikaw ay naglagay lang ng katitisuran sa iyong kapwa. Yung mga naglalagay ng katitisuran sa kapwa, mga kapatid, yung mga kaawa-awa sa panahon ng pagdalaw. Tandaan nyo, mga kapatid, itong topic natin dito, ang itinutumbok nito ay yung mga tunay na sinugo. Ganito ang kanilang tinanggap sa ating Ama. Amos 3, tama ba? 7, basahin natin. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi kanyang ihahayag kanyang lihim sa kanyang mga lingkod mga propeta. Ayan, mga kapatid. Walang ibang gagawin ng ating Panginoong Diyos kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Diba? May mga lihim pala ang ating Panginoong Diyos na ang nakakaalam lamang ay yung kanyang mga lingkod na propeta. Ayun. Ngayon, yung mga nagtuturo diyan na sinasabi nilang sila ay pastor ng kanilang relihiyon na hinahawakan, tapos ay hindi kalingkod na propeta, sinasabi ko sa inyo, inuulit ko naman, mapapahiya lang kayo. Tagaan nyo sa bato, ang sinasabi niya. Dahil ito, sa topikong ito, malalaman natin kung sino yung tunay na sinugo natin. Dahil ang tunay, mga kapatid, nakagat. Ang tunay. May patotoo, may patunay. Nulat ang tunay. May marka, mga kapatid. Ang tunay at original. Walang daya. Itinatawag. Ayan. Yun ang ginagawa ng ating Panginoon, mga kapatid. Tunay. Tunay ang Panginoong Diyos ay ang gagawin. Kundi niya hahayag ang kanyang mga lihim, ang kanyang lihim, ng mga propeta. Ayan.
Alamin niyo yan, mabuti. Propeta ba kayo? Ano nangyari sa inyo? Kung kayo talagang propeta, kung kayo mga sinugo, ano ang nangyari sa inyo na nakasulat? Kailangan kung sinugo kayo, nakasulat yung mga nangyari sa buhay ninyo bago kayo sinawag na sugo, mga kapatid. Ano yung nakasulat sa Biblia na nangyari sa iyo? Ba't mo sinasabing ikaw ay pastor o ikaw ay lingkod ng naibuhos sa iyo yung espiritu ng ating Panginoon? Alam mo na ang 10 utos? Alam mo na ba yung batas doon sa Levitico? Alam mo na ba ang bagong pangalan ng ating Panginoon? At alam mo na ba ang dapat gawin sa buong bansa? Yung mga tanong natin, mga kapatid, sabi ko sa record doon, balin forward o reverse. Yung mga sabi ko sa inyo, kung bakit ninyo go, pwede ka nang mag-good o mangaral, mga kapatid. Sabi ko kano, agtal na kayo dahil. Agtal na kama. Sige dahil, ito na si Ilocano, kakabsat. Mapabainan kalaing. Hindi ko na nati Ilocano. Tagalog, kayo'y mga papahiya. Ayan. Ito pa. Isa. Palatandaan. Nandun sa Isayas. O, hanapin natin Isayas 42. Ayan. Isayas 42. Kuha nyo na. 1 hanggang 4. Suriin nyo mga kapatid yun yung sarili. Huwag kayo nagmamarunong. Kahit kayo napakarami nyo ng miyembro. Kahit napakarami nyo ng daya. Tingganin nyo ito. At yung mga kamiyembro naman na nadaya, makinig din kayo. Ito hindi pa lamang sa itong mga programa ito mga kapatid. Ipasong muna sa tao na may dinig at panguna mga kapatid. Isayas 42, 1 hanggang 4. Natin. Basahin na natin mga kapatid. Anong Pangako ng Panginoon sa kanyang lingkod. Ayon, mga kapatid. Yan, susugan natin ang pangako ng Panginoon sa kanyang lingkod. O, kung lingkod ka ng Panginoon, ganito ang pangako niya sa iyo. Basahin na natin. Nasa Isaiah 42, 1 hanggang 4. Narito ang aking lingkod na aking inaalayan. Ang aking nalulugdan ng aking kaluluwa. Nakakatawa po ang aking espiritu at siya'y maglalakad ng kahatulan sa mga bansa. Tingnan nyo, binabanggit natin kagabi, kailangan ay mabuhusan tayo ng espiritu. Espiritu ng ating Panginoon. Ngayon, yung lingkod na inaalalayan ng ating Panginoon ay ibinigay niya, isinakanya niya yung espiritu ng ating Panginoon doon sa kanyang lingkod na kanyang inaalalayan. Siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa, mga kapatid. Pero may karapatan kang humato kung nasa iyo na ang espiritu ng ating Panginoon, mga kapatid. Tuloy ito. Siya'y hindi hihiyaw o maglalakas man ng tinig. O, kita nyo. O iparirinig man ang kanyang tinig sa lansangan. Sino yung mga naririnig ninyo sa lansangan? Na mga nakamay? Yung iba mga nasa palengke, mga kapatid. At tinataon pa pag-araw ng linggo. Ay, ang daming namamalingke. Doon kung ano-anong sinasabi. O, pag ganun yung ginagawa ninyo, hindi ka lingkod. Kababasa natin.
Siya hindi hihiyaw. Umaririnig ba ng kanyang tinig sa lansangan? O, yun yung isang patan na hindi siya lingkod. Parang ang mga kapatid, nakikita ng Siya Siya nawa. nawa. di ba marami tayong makikita, lalo pag linggo. Tandaan nyo mga kapatid, yung lingkod ng ating Panginoong Diyos. Sabi mga kapatid, Isaiah 41 hanggang 4. Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, ni ang timsim na umuo, hindi niya papatay, siya'y maglalat ng kahatulan sa katotohanan. Siya hindi lulupaypay o maduwagan hanggang sa maitatag na ang kahatulan sa lupa. Ang pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. Maglalapat ng kahatulan sa lupa, mga kapatid. Pero mo, hindi siya, hihiyaw. Yung ilingkod na inaalalayan ng ating Panginoon na kanyang hinirang. Hindi maririnig yung boses dyan sa mga lansa. Ganon yung lingkod ng Panginoon, mga kapatid. Diba? Lalapat ng kahatulan sa bansa. Ibig sabihin, lahat ng mga mali na ginagawa ng mga bansa, napupunan niya. Inayon niya sa batas ng ating yung mga batas ng bansa. Dahil ang batas ng mga bansa kasi mga kapatid, pinapanigan ay kahit di ba? Pati ating bansa siguro, ganun eh. Bata, basta bata, papanigan yan. May bansa na ganun ang kahatulan, mga kapatid. Dahil ang bata daw, walang nalalaman. Pero tandaan ninyo, mga kapatid, nung naghukom ang ating Ama ng apoy at ng baha, ilinubog, talaga, inunod, talaga. Yung lupa, ilan lang yung nabuhay na tao. Ay ganito nakarami ang mga tao noon, mga kapatid. Ilang bata, yun ang doon. Isipin yung mabuti yan. Ha? Ilang mga paslit o mga buntis yung mga namatay doon, mga kapatid. Milyon-milyon, mga kapatid, ang namatay noon at karamihan mga bata. Pero ngayon, makakita kayo ng mga bata na nagkakasala at pinapalo ng magulang ay kakasuhan yung magulang. Dahil mahal ng gobyerno ang bata. Samantalang ang ating Panginoon Diyos wala siyang sinasanto. Bata ka man o matanda, dalaga man o matanda. Pag hindi niyo pinakinggan ang utos ng ating Ama, damay kayo sa kaparusahan. Maraming nakukulong, kapatid, sa kagagawan ng mga kabataan. Maraming nakukulong sa balukan ng mga kabataan. Dahil sa nila, ang kabataan sa kasalayan, mali yun, mga kapatid. Ang matatanda, ang kabataan para yung mga bata maging pag-asa ng bayan. Yun? Matanda magtuturo sa mga bata na ituturo ng mga bata ay yung utos ng ating Ama sa langit. Walang magtuturo, walang silbi yung mga bata. Dahil ang ituro sa ng mga magulang sa mga kabataan na yung utos ng ating Ama. Wala nang yung mga kagaya kong magulang, pag hindi ninyo alam ang utos ng ating Ama, hindi nyo itinuturo sa inyong mga anak, yung utos ng ating Ama. Yan sabi ko sa inyo, delikado na yung mga anak sa panahon mo. Dahil ang parusa ng ating Ama na apoy, wala yang pinipili.
Tingnan nyo sa ibang bansa, umuulan na nga ng apoy eh. Oh, ilang mga kabataan, mga estudyante, mga namamatay. Lahat. Damay. Pag ang ama ang humatol, mga kapatid, sabi ko sa inyo, tuloy yung kanyang paghatol. Lalo pag narinig ninyo, itong mga utos na ito, hindi nyo pinapansin. Sinasariwa natin, binubuhay natin ang buong kautusan, mga kapatid. At ang paraan ng pagbubuhay ng kautusan, yung ating tuparin sa araw-araw. Doon nakasalalay ang ating kaligtasan. Wala nang iba. Kaya marunong, sinabi sa banal na kasulatan, sila magiging mamang-mama. Kung hindi kayo sa ito ng mga kapatid. Sa mga kapatid, 10 ito at ang makahalan ng ating kapag hindi pa alam, sa ulan. Na huwag kayong marunong. Yung mga nag-aaway sa social media, sa utos-utosan, yung mga batas na yan, sinasabi ko sa inyo, pag nausan kayo ng Espiritu Santo, lalaki man kayo o babae, pwede na kayong magturo. Siya nawa. Kahit saan kayo naroon. Pero pag hindi pa kayo nausan ng Espiritu ng ating Panginoon, huwag kang magkukunwari, kayo ay sinugo. Mapapahiya lamang kayo. Mga kapatid, ito nga na Isaiah 42:1 hanggang 4, natapos na ba natin? Siya nawa. Siya nawa. Baka sabihin nyo na naman, inuunahan ko kayo mga kapatid eh. May nagsasabi na lumang tipan daw ang binabasa ko palagi. Hindi nila narinig na binabasa din natin. Doon sa wala nilang bago. Diba? Alam mo, tipan, matigang apoksis. Ito, Isaiah yung ating binasa. Ang basahin natin ay ang Mateo 12. Tingnan natin. Mateo 12, 17. Ayan. Para wala kayong masabi. Dahil sabi nila, yung lumang tipan daw ay hindi nasakop itong bagong tipan na sinasabi nila. Pero hindi ako naniniwala mga kapatid na bagong tipan itong Mateo hanggang Apokalipsis. Dahil ang mga utos na mula sa Genesis, Levitico, yan ay nakarating hanggang Apokalipsis. Kaululan lang yung panala ng ang Mateo hanggang Apokalipsis. Ang bagong tipan mga kapatid, yung ipasok sa puso natin, sa ating isip, yung buong utos. Tatanggalin na yung puso at isip natin. Yun yung bagong tipan, isusulat sa ating puso at isip, mga kapatid. Yun yung bagong tipan. Ilang beses natin nanggit yan. Dito sabi ninyong bagong tipan, babasahin na naman natin Mateo 12, 17 hanggang 19. Kuhanan ninyo. Atin ang bahin. O kung natandaan yung binasa natin, kababasa natin yung nandun sa Isaiah 42:1 hanggang 4. Ito naman, 12, Matthew 12, 18 hanggang 19. O ilang kwan ito? 17, 18, 19. Tatlo lang mga kapatid. Doon sa Mateo ay sa Isaiah ay 4, 1 hanggang 4. Ito ay 17 hanggang 19 lang. Basahin na natin. Upang matupad sinabi sa pagitan ng propeta Isaiah. Itong pala talaga. Dahil
binasa natin mula sa Isaias na nagsasabi, ito ang lingkod ko na hinilang at minamahal ko, nalulugdan ng aking kaluluwa. Isa sa kanya ang aking espiritu at ihayag niya ang paghukom sa mga hintil. Hindi siya makikipagtalo, ni sisigaw, ni maririgma ng sino man ang kanyang tinig sa mga lansangan. Malinaw mga kapatid, hindi siya makikipagtalo. Ano ba yung uso ngayon ng mga relihiyon? Debate. Yung bang debate at talo, magkaiba mga kapatid? Magkaiba ba yun? Diba? Yung pagtatalo at debate, sa pagkaalam ko mga kapatid, yan ay iisa. Magkaiba lang yung pagkabanggit, pagkabigkas, pero yung kahulugan niya ay iisa mga kapatid. Debate at pagtatalo ay iisa. Siya nawa. Ngayon, yung lingkod ng ating Panginoon na kanyang inaalalaya, nang sabi Matthew 19, siya ay makikipagtalo, ni sisigaw, ni maririnig ng sino man ang kanyang tinig sa lansangan. Yun yung tunay na mga lingkod ng ating Panginoong mga kapatid. Tandaan ninyo itong mabuti. Dahil maraming ganito nagsisipagdebate. Yung mga yun mga kapatid, hindi siya lingkod o sila ng ating Panginoon. Hindi sila inaalalaya ng ating Panginoon dahil sila ay nagsisipagdebate, nagsisipagtalo. Hindi ako nagsabi nito mga kapatid. Ang banal na nakasulatan. Sana ito yung naunawaan para maliwanagan kayo at matukoy ninyo kung sino talaga ang tunay na sinugo sa oras at panahong ito mga kapatid. Ilang mga kapatid, inuulit ko, saan man kayo naroon, basta kayo nanonood at nakikinig sa maliit na programa ito ng ating Ama, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu, niyang pangalan, anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating mga hari, muli nyo nawa at siya nawa. Pakinggan nyo ang totoo. Dito ay kailangan at ito ay sulat sa Hebreo 10:28. Ang malaga sa kautusan ni Moises, tatlong saksi ay wala. Kaya dapat ko at saksi na mga salita na inyong narinig, nalabig ng huling programa sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang ng ating pagkakasya ay pagkakapat na gawain ang pangin tungo sa pagbabalik loob sama at pagbabago na ayon sa kalooban at kautusan ng masasali. Ang pinagkakaluwagan at lubog ng mga isa sa gawain ng pagkakasalo ay ang na propeta gaya ni Moises na ito ang dapat pakinggan ng lahat ng mga tao at ayon sa lahat ng mga gawa. 3:20. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoon si Sama pinigyan niyo ng isang propeta gaya ko. Basa na ng inyong mga kapatid. Siyang inyong pagkakala ng mga bagay sa isa sa kanya. Na bawat kapatid na hindi kayo sa Panginoon ay pupong lubos sa gitna ng bayan. Nawa at kanawa. Pati ang umahan ng kapayapaan at katiwasayan.